Hi guys! Andito na tayo sa Baguio. Walang bola guys, ang sarap. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel Travel YOLO. And for today's vlog, pupunta tayo sa Baguio City for Panagbunga Festival. And syempre, pupuntahan na din natin yung kanilang mga tourist spots. And stay tuned dahil ilalagay ko sa vlog na to guys yung mga expenses. So kung gusto nyo mag-book ng ticket guys, andito sa ticket booth number 6 ang Solid North. Diyan kami nag-book kahapon. Nag-early booking na kami kasi alam nyo na festival baka maubusan ng ticket. To set expectation pala guys, dito sa PITX Parañaque, 6 AM onwards daw nagbubukas yung mga restaurant, sabi ng guard. So kung plano nyo mag-breakfast dito, makakabili kayo ng pagkain sa mga food stand or sa mga food cart pero wala pang bukas na restaurant. Kaya advisable na bago kayo pumunta dito, mag-breakfast na muna kayo. Ayan, sa gate number 5 guys yung boarding ng papunta sa Baguio. So 4 AM yung boarding time namin pero 5 AM yung alis dito sa PITX. So mas mabuti mas maaga para hindi kayo maiwanan ng bus kasi on time guys umaalis ang Solid North. Ayan, so ito guys yung bus namin. May CR na din yan sa loob. 750 pesos yung pamasahe per pax. That is per way. So pasok na tayo guys sa bus and tingnan natin ang loob pati yung CR. Shoutout pala kay Amber. Ayan, ka-work ko yan. Nagkita kami dito sa bus. Papunta rin sila sa Baguio. Ayan, ito guys yung CR ng Solid North. Buksan natin para makita nyo yung loob. Ayan, so sakto naman yung space niya. Hindi sobrang sikip. Ayan, meron din siyang bidet. May salamin, may sink. Tip lang sa mga lalaki guys, huwag kayong iihi kapag nasa zigzag road kasi ang hirap. And ito yung upuan ko, nasa window seat. So mas maaga kayo mag-book, mas maganda kasi makakapili kayo guys ng upuan. For free. Thank you. Ayan, buti na lang may pa-free snack ang Solid North kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. And may kasama na din siyang bottled water. 5 AM umalis yung bus namin sa PITX and then nag-stop over kami sa Dao, Pampanga for approximately 15 to 20 minutes and then after ng stopover dumiretso na yung bus namin papunta sa Baguio City. Hi guys! Andito na tayo sa Baguio. So kakarating lang namin guys ang Baguio. Anong oras dapat? Ayan guys, so 10:30 na kami nakarating ng Baguio. Umalis kami sa Manila ng 5 AM. 5. So nasa 5.5 hours yung biyahe namin. Ayan guys, may dumaan na parade. Tapos nandun si Andrew E. I think meron silang show. After na mahaba-habang lakaran mula sa Session Road hanggang sa Magsaysay Avenue sa bandang dulo ng Baguio City Public Market, narating din namin ang aming transient, ang CVB&B. Located ito guys sa T. Alonso Street. Ayan, pasok na tayo guys para makapag-check-in na tayo.
So, ito yung entrance ng Transient Sunnyside Building. And then, ito yung contact number nila in case gusto nyo mag-inquire. Ayan, so sobrang simple lang talaga nung nahanap naming Transient kasi bukod sa late na kami nakapag-book, ito na lang yung nahanap namin na mura and maganda yung location. Nasa downtown Baguio siya. So, tip lang guys, kung gusto nyo talaga makahanap ng murang hotel or Transient na maganda yung location, kailangan nyo talaga mag-book ng maaga. So, pakita ko na guys sa inyo yung room na nakuha namin. So, dahil simple lang talaga to, hindi talaga to pwede sa mga maaarte. Ayan, sa pagpasok nyo, meron ditong sala and may pahingahan dito. Ayan, may mga sofa. Dahil maliit lang yung room na nakuha namin, perfect na dito kayo magpapahinga sa sala after nyong gumala. May mga gamit na rin guys sa kitchen na pwede nyong gamitin. Make sure lang na hugasan nyo pagkatapos gamitin. And good news, meron silang Wi-Fi. And in fairness, malakas yung Wi-Fi connection nila dito. Okay, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung room namin. So, ito na yun guys. Pagpasok nyo, ito na yung kwarto. Double deck yan. So, pwedeng isa sa taas and then dalawa sa baba. And then, ito yung simpleng table and chair. Yung rate pala ng room na to guys is 1,775 pesos per night. So, dahil 5 days and 4 nights kami, ang total bill namin was 7,100. I know medyo mahal siya, pero we have to consider na binook namin to late na, 1 week before ng check-in namin, and it was during the Panagbunga Festival 2023. So, understandable na medyo mahal yung mga rate ng hotel and Transient during that time. And yun nga, walking distance lang guys itong Transient na to sa mga major locations ng Baguio, like yung Dangwa Terminal, Burnham Park, Session Road, SM, and Baguio Cathedral. At saka maganda rin kasi yung view na matatanaw nyo sa maliit na bintana. Char. Pero dahil dalawa kami naghati, so that's only 3,550 each. Alright, so now, puntahan naman natin yung CR. So reminder lang, bawal dito magpasok ng shoes or slipper. Meron silang heater, panlaban sa lamig ng Baguio. And then ito yung salamin, and then yung sink. And then good news, meron silang bidet. Ayan, reminder lang pala guys, magdala kayo ng sarili ng tsinelas or else gagamitin nyo to. Ayan, medyo madumi siya. Ayan, so pagkatapos namin mag-check-in, kumain muna kami ng lunch. And another advantage ng Transient namin is maraming kainan sa paligid niya na mura lang. Like itong kinainan namin guys, 60 pesos lang yung meal nila, 2 ulam na yon and 2 rice. Meron din silang 70 pesos, pero depende na yun sa kung anong ulam yung orderin nyo. Picture nyo ata si Aldo eh. Opo. Sabi ko na nga ba eh. Yes, kadali kami. Malayo po biyahe namin. So ito na guys yung in-order namin, ganyan siya kadami, 60 pesos lang yan per meal. And then nag-add din kami ng Mountain Dew, so yung total bill namin per head is 80 pesos. So after naming mag-lunch, naglibot-libot muna kami dito sa Baguio City Market. Sobrang lapit lang nito guys dun sa kinainan namin. Tatawid ka lang ng footbridge and then nasa market ka na. So chinek namin yung mga prices ng mga pasalubong items para kapag naglibot na kami sa mga tourist spots dito sa Baguio City, may idea na kami kung saan kami makakabili ng murang pasalubong. Guys, grabe ang linis ng Baguio City Market. Tingnan nyo. Malinis, organized. Kasi hindi siya masikip, no? Malawak yung daanan ng tao. And guys, so ito yung part ng wet market nila guys. Pero kung mapapansin nyo, ang linis ng kanilang market. Kahit ito na yung wet market, hindi siya yung basa, maputik. And walang mga basura. Ang linis ng market dito sa Baguio. So dito naman tayo sa part na to guys. Dito maraming mga prutas at mga souvenir shops. So dito kami kanina nakakita ng maraming strawberry guys na ang mumura. Ayan, 150 for half kilo. $50 per kilo. Ito naman guys, nasa lalagyan na siya. Ito guys yung mga pasalubong dito. 3 for 100.
Ate, magkano yung ubi jam? 100 yung maliit. Yung medyo malaki. Yung malaki dito na. Ito po yung magkano? Yes, 480. Ah, ito yung 480. Bakit siya mas mahal? Charity po sila, good sharp. Ah, o yun. Sa Good Shepherd, naalala ko na. So, ito yung 180. Okay. Pero ubi rin naman lahat yan. Okay. Pure? Yun lang po, itong dalawa. Ah, ito yung pang pure. split lang siya talaga. Ah, okay. Sige, sige. Thank you. Okay, meron ako nakita dito guys. Ito, sikat na pasalubong dito sa Baguio. 250. Ay, nice. 250 siya. Ay, kit ito. Ate, magkano po to? 65 coin purse. Guys, ito yung bahag. Ayan, tinanong ko na yun kanina, nasa 850 pesos daw yung pair niyan. Bahag and then chaleco. Okay, so that's it for Baguio City Market. Dito naman tayo guys sa Session Road. No, sa Burnham Park pala muna tayo. Okay, andito tayo guys sa Burnham Park. Ayan, sobrang daming tiyangge. Wow. I'm not sure kung kita sa video. Yeah, kita sa video yung fog. Right now guys, it's 2:49 PM and may fog na dito sa Baguio. Okay, pasok tayo guys sa part na to. Andito na yung sikat na lake dito sa Burnham Park. Okay, meron dito guys, Golden Seahorse Boat Rental. Ayan yung rate niya. Big boat 200, half hour, up to 7 packs. Golden Seahorse? Ano yun? Ah, ito. Gusto ko yung Swan. Hanapin natin yung Swan. Patanapin natin yung Swan. Yung Swan. Ayan, gusto ko sumakay ng Swan guys. Ito yung Swan. Yan, maganda yung may pedal. Itong isa. Ito yung rate nila. Ah, yung pedal pala 250 pesos. Ito. Good for 3. So yun guys, yung Swan pala na may pedal ay 250 pesos. 2 to 3 packs yun. For 30 minutes na yon. Pero sabi naman ni ate, hindi naman daw sila nagtatawag. Lalo na kapag meron pa namang available na Swan. Pero siguro naman yung mga 30 minutes nakakapagod yung kakapedal. So ang ganda na nga nung lake guys, hindi na siya green. Hindi na siya kulay lumot. Pero hindi din naman siya blue. Parang dark bluish ganon. At mag-video tayo dito. Ayan, wow. Ay! Naku, yung nagsaswan bumangga. Ay, hindi pala siya swan. Pedal boat. Ah, dito nagre-rent yan. Ayun guys, so kung gusto nyong mag Cordilleran attire, meron ditong for rent. 50 pesos to guys, pero kung gusto nyong may picture, ipiprint na nila 75 pesos per print. Pero kung cellphone nyo naman yung gagamitin, so pwede namang 50 pesos na lang. Ayan. Ayun guys, so si Pat ang aking kasama, magtatry siyang magsuot ng, no, hindi pala siya magtatry, magsusuot talaga siya ng Cordilleran attire. So guys, ang tawag dito ay Cordilleran attire, hindi siya costume ha. Ayan. Okay, may kwintas pa pala yun. Nice. Parang MGA Bert. Land Cruiser.
Huli. Ay, mali. Dapat ilipas mo yun. Ayun guys, so tapos na tayong mag picture ng Cordilleran attire. Ikutin natin yung the rest of the Burnham Park. Ayan, may mga nagpi-picnic dito guys. So kung gusto niyo mag-picnic, pwede kayong pumuesto dito sa part na to. Magdala lang kayo ng banig. Lubit kayo apa. Ay wow. Nice. Ate, sample station yan? Sample station yan? As Magkano? Ha? 50? 50? Ilang round? Ilang ikot? Ilang ano na? Unlimited? 30 minutes 50. O diba, enjoy na enjoy si ate. Yeah. Taga saan po kayo kuya? Pangasinan. Nice. Ayun guys, so magre-rent tayo ng go-kart. Ito guys yung rate nila. Ayan, 50 pesos itong go-kart. Ilang minutes na po yun kuya? 30 minutes nga. Okay. Hi guys, go-kart muna tayo dito sa may Burnham Park. Oh my god. Balik muna tayo sa pagkabata. Yan, may pedestrian. Stop muna tayo. Yung guys, so tapos na tayong mag go-kart. Sakit sa binte. Pero okay lang. Okay na guys yung 30 minutes. 50 pesos, sulit na siya kasi kung 1 hour naman masyado nakakapagod. So may nakita kami guys, strawberry taho. So ito yung sikat dito sa Baguio guys. So pag pupunta kayo dito, make sure na tikman nyo to. Nice. Ito na guys ang ating strawberry taho. Wow. Ang sarap. Walang bola guys, ang sarap. Medyo mahal nga lang siya. Yung ganito kalaki, 50 pesos to. Pero masarap. Perfect. Kuya, pwedeng padagdag ng ano, strawberry. Magkadagdag kami 20. Hindi, bigyan na natin si kuya. Ha? Wag na? Wow, thank you kuya. Shoutout kay kuya guys. Binigyan kami ng libreng strawberry syrup. Ayan. Pangalan mo kuya? Ayan guys, kung gusto niyo ng strawberry taho guys, dito lang siya sa Burnham Park. Ayun guys, so pagkatapos namin gumala sa Burnham Park, nagpunta kami sa Melvin Jones Grandstand kasi parang may narinig kami na nagpa-practice ng performance para sa Panagbunga Festival. Yun, may nagpa-practice dito.
Ayun guys, so pagkatapos naming manood sa Melvin Jones Grandstand ng mga nagpa-practice para sa Panagbunga Festival Street Dance Competition tomorrow, dumiretso kami dito sa Session Road. So itong parte na to guys, ito yung pinakababa ng Session Road. And then itong kahabaan na to, yung pataas na yan, ito na yung mismong Session Road. So itong way na to guys, ito yung papunta sa Baguio Cathedral, sa SM, sa bus terminal, and sa bandang taas, sa may baba ng SM din, meron din dong sakay ng mga jeep and taxi papunta sa mga iba't ibang tourist destination dito sa Baguio. Like yung Wright Park, Botanical Garden, Bamboo Sanctuary, and yung Mines View Park. So ito na guys yung nilakaran natin. Paakyat tayo ng Session Road. Ayan yung papunta sa Burnham Park kung kakaliwa kayo. So merienda muna tayo guys. Jollibee. So dapat magsi-CR lang ako dito sa Jollibee, kaya lang nagutom si Pat. So merienda muna tayo. Yun, so tapos na tayong magmerienda. So yun nga, dapat magsi-CR lang ako pero napakain tayo. Well, tama-tama naman kasi nagugutom na rin ako kanina. Anong oras na? Eh, hindi pa tayo nagmerienda after natin mag-lunch kaninang 11 AM. So ngayon naman guys, pupuntahan natin ang cathedral, ang Baguio Cathedral. Wow! Eto na siya guys. Guys, bili tayo ng sampagita kay ate. So guys, bumili tayo ng sampagita. This is 50 pesos. So ito na guys ang Baguio Cathedral. It's a modern church. Ayun guys, so tapos na tayong bumisita sa Baguio Cathedral. So ngayon naman pupunta tayo sa bus terminal. Remember guys, nag-early booking kami. And pati yung pabalik sa Manila, binook na din namin. And unfortunately, ang naibigay kong ticket kaninang umaga guys doon sa conductor ay yung ticket namin pabalik instead na yung papunta sa Baguio. So ngayon, babalikan ko yung bus na sinakyan namin kasi paalis sila ng 7 PM today pero pipila na daw sila ng 6 PM and magsi 6 PM na, so babalik na kami ng terminal para pagpalitin yung ticket. And guys, just in case hindi pa ako nakabili ng strawberry, meron guys ditong strawberry sa terminal. Ito ay 100 pesos. Itong maliit ay 50. Pili na guys. Yan, mukha naman siyang matamis. Sige, kuha tayo na isa. So pagkatapos namin bumili ng strawberry, dumiretso na kami kanina sa terminal ng Solid North para mapalitan yung ticket. And shoutout dun pala sa driver and dun sa konduktor ng Bus 101 dahil tinulungan nila kaming mapalitan yung ticket and very accommodative sila. So after nun guys, we decided na magpunta sa SM para mapanood yung sunset sa terrace ng SM. And then after that, doon na din kami magdi-dinner. Andito na tayo guys sa SM Baguio. Ito guys yung sunset terrace nila. But unfortunately wala na yung sun. Hindi natin naabutan yung sunset. Pero maganda pa rin naman yung view. Ayan, ang ganda. So yung part na yun guys, yun yung Burnham Park. So after namin mag-sunset viewing, we decided na mag-dinner na dito sa SM Food Court. So yung kasama ko gusto niyang kumain ng ramen. So dito kami kumain sa Makimura Ramen Bar. Pero hindi siya mura. Medyo mahal yung in-order namin. So ito yung sushi, California Maki. And then umorder kami ng 2 ramen. So the total bill was 438 pesos. And then, bumili na rin ako ng 2 Gatorade. So, yung presyo guys ng Gatorade ay 50 pesos each.
So yung total bill ng dinner namin ay 269 pesos per head. So that's it guys for our Baguio Adventure Day 1. So ang total na nagastos natin for today ay 5,064 pesos. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, and I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. Good morning, Baguio. So today guys, papunta tayo sa Dangwa Terminal kasi pupunta tayo sa Northern Blossom. So ito guys yung Dangwa Terminal. Ayun guys, so ibalik na natin ang ating expenses calculator dahil magsisimula na ang ating gastos for our second day. So yung nagastos natin guys kahapon ay 5,064 pesos. So i-add na natin yan dito sa ating expenses calculator. Plus 87 pesos para sa ating breakfast for today. So that's total of 5,151 pesos. Para sa mga hindi pa pala nakakapanood ng ating day 1 in Baguio, pwede nyo i-click yung link sa description ng video na to para malaman nyo kung saan natin ginastos yung 5,064 pesos. After namin mag-breakfast ay sumakay na kami ng van dito sa Dangwa Terminal. Yung pamasahe dito guys ay 200 pesos hanggang Northern Blossom. 7 AM umalis yung van sa Dangwa Terminal. Diretso na to guys ng Northern Blossom. And doon na din yung kanilang terminal kaya hindi mahirap maghanap ng van pabalik ng Baguio City. Ay, nag-ano sila. Yun guys, so kakarating lang natin dito sa Northern Blossom. So umalis tayo sa Baguio ng 7 AM. Tapos nakarating tayo dito ng mga 8:30. So nasa 1.5 hour yung travel time. So pagdating nyo dito guys, magbabayad muna kayo ng environmental fee. And then after, pipila tayo sa loob para naman magbayad ng entrance fee. So ito guys yung entrance fee, paki-screenshot na lang para alam nyo kung magkano yung dapat bayaran. Ito naman yung other fees in case gusto nyo magbayad ng tour guide, photoshoot, and accommodation. And ito yung operating days and hours with contact number. So pagkatapos yung magbayad ng entrance fee, maghihintay lang kayo dito sa labas na tawagin yung pangalan nyo. Merong magtatawag na tour guide. Tapos siya yung mag-guide sa inyo papasok doon sa flower farm. Sige, sa tawag na yung name natin ng ating tour guide. So hintayin lang natin matapos siya magtawag tapos i-guide niya na tayo sa entrance ng Northern Blossom. Kunting short break naman po tayo. Para po mag-ayos po yung ano nyo. Pasyal nyo. Yung grupo po ni Mama Sir Albert, dito na po. Wala yung kasama ko, hindi ko alam kung saan nagpunta. Hayaan mo na, tatawagan ko na lang. Ako pala po si Rudy po, mag-atid po din sa entrance po. Ito po yung farm po namin po, may get po ng 2 hectares po yung ikutin nyo po, no?
Ayan, so nagbigay muna ng briefing ang ating tour guide bago kami pumasok. So importante na tandaan yung mga reminders na sinasabi ng guide. So itong tour guide pala natin guys ay libre to, wala tong bayad. Sila lang yung magbibigay ng briefing and then mag-guide sa atin papunta sa entrance. Magkakaroon lang ng extra fee kapag kumuha tayo ng tour guide na isasama natin sa loob. Sila na din yung magpipicture sa atin, magbi-video. So bali the whole time na nagtutour kayo sa garden, sasamahan nila kayo. Yun yung may extra na 250 pesos. Dalawa po kayo. Yes po. Kaya po sir, So ito guys yung chips na ibibigay sa inyo ng guide. So wag nyo itong wawalain sa exit. Ibibigay nyo to dun sa nag-a-attend para sa food. Alam ko meron sila dong bread tapos meron silang bottomless na coffee. So ito na guys yung entrance ng Northern Blossom. Ay, stamp muna. Okay, so ito guys yung entrance. Pagpasok nyo, ito na agad yung mga bulaklak. Ang ganda ng view. And thank God, maganda yung weather today, mainit. I mean maaraw pero malamig. So baba tayo dito sa part na to. Ito maganda to guys sa picture, lalo na yung view na to. Okay, dito naman tayo guys sa bandang baba. Actually puro pababa to guys, tapos yung pa-exit naman pataas. Pero malawak tong flower farm na to. Ayan, so kahit maraming tao, okay lang kasi malawak siya, so hindi kayo mauubusan ng spot para sa picture taking. So medyo angguluhan nyo na lang kung ayaw nyo ng photo bomber. And so meron pa dito guys, pasukin natin to. Ito naman nasa loob ng parang, well, hindi siya greenhouse kasi hindi naman siya green. Wow. Siguro bawal siya mainitan ng direct sunlight kasi nandito siya sa loob. Wow, may window. Tingnan natin ang labas. Wow. So ganyan siya kalawak guys. Dito naman tayo guys sa parang cabbage. So ito guys, kakaiba siya kasi ayan o, para siyang mga repolyo na nakabuka, kulay puti. Yung amoy pala dito guys sa part na to ay para siyang labanos. Tip lang guys, kung pupunta pala kayo dito, mas maganda yung umaga pa, like mga 6 AM nandito na kayo kasi maganda yung sunrise. Tapos hindi pa ganun kadami yung tao pag mga 6 AM. So kasi kami dumating kami mga 8:30 na, so madami ng tao at saka tirik na talaga yung araw. Yes, ito. Hello. Hello. Wave na ka mo. Guys, malapit na tayo sa pinakababa ng Northern Blossom.
Grabe. Medyo nakakapagod siya guys. Medyo okay pa yung pababa syempre. Pero medyo nakakapagod kasi ang dami niyang mapasikot-sikot. Pero hindi niyo masyadong mararamdaman kasi nga enjoy naman. So sobrang ganda ng mga scenery dito. Ayun guys, so puntahan naman natin tong part na to guys kasi napakaganda ng mga bulaklak, napaka-colorful. Tapos ang ganda ng view ng bundok dun sa dulo. Samahan naman guys. Sobrang ganda ng view. Yun, tapos na tayo mag picture dito sa pinakababa na part ng Northern Blossom. So akita tayo guys, magkakape tayo sa taas and magkakain ng bread. Ayun guys, so natapos na ang ating paglilibot dito sa Northern Blossom Flower Farm. Inabot tayo ng 1.5 hour. So finally, nandito na tayo sa kanilang cafe and let's enjoy their free coffee and bread. So ito na guys ang ating coffee. Ayan, so meron na silang naka-ready mix na coffee doon. Bibigyan na lang kayo ng 2 creamer and 2 mamon. So pag upo nyo dito sa sa mga table nila, andito na rin yung sugar. And dito niya pwedeng indiin yung coffee with bread with a very nice view of the Northern Blossom. After naming magkape ay nag-exit na kami. Our next destination ay ang Strawberry Farm. Pero bago kami umalis dito sa Northern Blossom ay tumingin muna kami ng mga bulaklak dito sa may registration. Eto guys, na mga bulaklak na to, isang bundle niya ay 50 pesos. Tapos yung sunflower nila ay 3 for 100. And then itong magandang bulaklak na to na kulay blue, this is 100 pesos. Isang bundle din. Ang dami niya. Ganda. Ito bibilin natin to guys. Ba't ibang kulay siya? May blue, pink, lavender. So guys, ito yung binili nating bulaklak. 100 pesos siya. Ayan, so sabi ni ate, wag na daw ilagay sa water kasi mas okay siya kung wala sa water. Ate, pag nag-dry pala to, ang kulay niya brown na siya. Ay, ganun pa rin siya? Wow. Yung tangkay po. Yun yung magba-brown. Okay. Okay, thank you. Pangalan mo pala ate? Beatrice, thank you po. So after natin guys maglibot sa Northern Blossom, ang napakagandang flower farm dito sa Atok, Benguet, sulit na sulit yung 250 pesos natin, ay didiretso naman tayo sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. So yung pamasahe natin guys sa van papuntang Strawberry Farm ay 200 pesos. So add na natin yan sa ating expenses calculator. Yung guys, kakababa lang namin ng van dito sa La Trinidad, Benguet. So mula dun sa binabaan namin, naglalakad kami papunta sa Strawberry Farm. Walking distance lang naman siya, so malapit lang. Ito siya guys, yung bandang unahan na yun. Yun yung Strawberry Farm. Andito na tayo guys sa Strawberry Farm in La Trinidad, Benguet. Ayan, so hindi pa tayo kumakain ng lunch. 12:55 na guys. So may mga kainan dito, hanap muna tayo ng kainan. Ayan, dito tayo kakain guys. Hanap tayo ng good afternoon. Ayan po, may mga rice toppings tayo sir. May sharing tayo, 3 to 4 person. So ito guys yung menu nila. Sobrang dami nilang food selection and located lang to sa left side ng Strawberry Farm. Ito yung in-order namin. So ito yung dinakdakan, 180 pesos. And then ito naman guys yung bulalo, 350 pesos.
So yung total bill namin dito ay 530 pesos. Pero dahil naghati naman kami sa ulam, pinaghatian na lang namin yung total bill. So that's 265 pesos per head. Ayan, so nagugutom na kami. Kain muna tayo guys. In fairness guys, masarap itong kanilang dinakdakan. Medyo maalat nga lang pero masarap siya. Pero kung hindi nyo gusto yung maalat, hindi to pwede sa inyo. Pero itong kanilang bulalo, masarap siya. Tama-tama lang yung lasa niya. Parang kalasa niya yung mga bulalo sa Tagaytay. May laban to doon sa mga bulalo sa Tagaytay guys. And guys, so tapos na kami mag-lunch. Andito na kami sa parking lot ng Strawberry Farm kasi magsi-CR muna kami. Pero after dito, papasok na tayo sa Strawberry Farm. Marami nga palang nagbebenta ng strawberry malapit sa entrance ng farm. So chinek muna namin yon bago kami pumasok. Ate, magkano yung isang ganyan? 150. Etong white strawberry. Mas mahal tong white guys, pero ang ganda niya. Guys. Ito pong mas malaking magkano ito? 240. And guys, so after ko mag-check ng mga prices ng strawberry, nag-decide na kami ng kasama ko na pumasok dito sa mismong strawberry farm. Sa pagpasok nyo dito guys, kung group kayo, isa lang yung kailangang mag-register. Good news pala guys, walang entrance fee ang Strawberry Farm. So magbabayad lang kayo ng extra na 780 pesos kapag mag-strawberry picking kayo. Pero kung maglilibot lang naman kayo, wala kayong dapat bayaran. So pasok na tayo dito guys sa Sweet Charlie Road. Ito yung pinaka main road nitong Strawberry Farm. Yan, so pagpasok nyo pa lang guys, dahil season ngayon, may mga bunga na yung mga makikita nyo mga strawberry dito. Ayan, ang pupulan ng mga bunga. And then dito naman sa part na to, ito yung kanilang mga tanim na lai. So guys, may nakita ko ditong iceberg lettuce. So bukod sa strawberry guys, meron din sila ditong tinanim na iceberg lettuce. Ayan, so kung hindi nyo alam kung paano siya tumutubo, ganito siya guys. Wala ano yan. Parang pwede na siyang i-harvest. Ice na ano? Yung ice na lettuce. Ito guys, ang dami ng strawberry dito na hinog. Wow. Hello. Guys, ito yung fresh na strawberry. Ganito siya ka-fresh. Wow. So, bumili kami guys ng strawberry dito sa loob. Itong gantong strawberry nila, yung mga medyo maliliit, 150 pesos to. Tapos yung mas malalaki, magkano? 250 yung mas malalaking strawberry. Ayan, so dito tayo sa maliit. Ito na lang, te. Tendency lang na yung kagaya ng strawberry pag sa mainit, may tendency lang na maliliit. Pero mas matamis. Wow! Kasi the more na nainitan po siya, mas tumatamis. Amazing! Ay, ganun pala yun. Guys, may nakita kaming kale dito. Naalala ko sa farmer's table sa Tagaytay, may nainom ako dong kale juice. So ito pala itsura niya kapag nakatanim. Sir, bakit po may mga bote to? Trap yan sir. Insect trap. Dumidikit pala. Okay. Grabe, sobrang lawak pala nitong strawberry farm. Nung last na punta ko dito, dun lang kami sa bandang unahan. Ngayon ako pumasok dito sa bandang dulo and grabe, sobrang lawak pa pala niya. So that's it guys for our strawberry farm adventure dito sa La Trinidad, Benguet. And konting trivia lang tayo guys, itong farm na to ay owned by Benguet State University. So ngayon naman guys, tingnan natin yung mga pasalubong na pwede nating mabili dito sa strawberry farm. This bracelet, 3 pieces for 100. At itong gantong, magkano to? 50 isa. Itong mas malaki, ayun pala. 150, tapos ito 100. Nice. Thank you.
So, bumili ako ng pasalubong dito guys. Hindi ko lang nakakuna ng video. So, bumili ako ng 6 pieces na strawberry na keychain for 50 pesos. And then, pangkamot para sa aking ka-roommate na si Ray worth 35 pesos. Guys, may nakita kaming strawberry shake dito sa labas ng farm. Small, 50 pesos. No artificial added po. Ibalik mo sir pag di masarap. 50 lang po. Strawberry shake. Pure yan? Okay. Pat, ano, bili ka sa kanya, bili ako dito. Yan, bili tayo guys ng shake kay kuya. Mag-hi ka naman kuya. 50 pesos, no? May ano ka dyan? May delivery ka dyan, bro? Gcash na lang tayo. So, ito na guys ang ating strawberry shake. Pagkatapos naming maglibot sa strawberry farm ay bumalik na kami sa aming transient. So yung pamasahe pala guys ay 16 pesos lang sa jeep from La Trinidad to Baguio. And another advantage guys ng location ng transient namin is walking distance lang siya mula doon sa terminal ng jeep papunta sa strawberry farm. So after namin guys magpahinga ng ilang oras sa transient ay dumiretso na kami dito sa Session Road para naman maglakad-lakad at enjoyin ang weather ng Baguio. So dito marami kayong makikita ng mga attractions sa gabi. Meron dito mga nagsusuot ng mga costumes like ito si Pikachu, palakad-lakad yan dyan. And marami pa guys mga nag-costume dito, pwede kayong magpa-picture and then bigay din ng konting tip. And nandito din guys sa Session Road yung Pilgrim Stairs ng Baguio Cathedral. So for our dinner guys, nakahanap kami ng karinderya malapit dito sa Burnham Park. Masarap yung kanilang dinakdakan and Bicol Express. So nag-split na lang kami ng bill kasi naghati din naman kami sa ulam. So we paid 140 pesos each. Kasama na doon yung 1.5 na rice and Mountain Dew. So recap lang tayo guys. So yung ating total expenses nung ating day 1 ay 5,064 pesos. And then ito naman ating second day ay 1,599 pesos. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and yes, ito na po ang ating third and fourth day ng ating Baguio Adventure. So yung third and fourth day natin guys sa Baguio ay nangyari noong February 25 and 26 respectively. So yes, medyo late na tong upload na to, but anyway, ang goal naman natin sa vlog na to is to give you an idea kung magkano ba yung magagastos natin kapag nag-Baguio tour kayo. And I'll make sure to deliver that goal dito sa vlog na to. 5:22 AM ng February 25 ay nasa Session Road na kami. Sobrang aga namin doon guys para makahanap kami ng magandang spot para maganda yung mga footage natin sa street dance parade. Nung makakuha na kami ng magandang spot ay nag-breakfast muna kami sa Jollibee. So yung in-order ko ay solo na pancake and isang burger worth 110 pesos. So ilagay na natin yung ating expenses calculator together with our expenses noong first and second day. Kung gusto nyo malaman kung saan natin ginastos yung more than 6,000 pesos for our first and second day in Baguio, pwede nyo panoorin yung aking vlog. Nasa description ng video na to yung link. Breakfast muna tayo guys. Pancake. So after namin mag-breakfast ay dumiretso na ako sa Melvin Jones Grandstand kasi ako yung naka-assign para i-document yung Drum and Lyre Festival Dance and Cultural Dance Competition. I hope that you will enjoy your stay here in the city of Baguio and take home fond memories of our city's vibrant culture and warm hospitality.
Let us revel in the joy and wonder of the Panagbenga 2023 Street Dance Parade. I hope all of you will have a wonderful time. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Kung gusto nyo palang panoorin yung kanilang mga performances, you can click the link on the description ng video na to. So almost 3 PM na guys natapos yung performances dito sa Melvin Jones Grandstand. Sobrang dami na mga kasali. 4 para sa drum and lyre competition, 17 para sa cultural dance competition, and 11 naman para sa festival dance competition. After ng awarding, saka lang kami nag-decide na bumalik sa Transient para makapag-upload na kami sa YouTube ng mga performances. And unfortunately, hindi na kami nakapag-lunch. So yung kinain na lang namin ay yung burger na natira nung umaga na hindi ko nakain. Around 6:15 PM nung mag-decide kaming lumabas para kumain, and tamang-tama bukas na yung karinderya sa baba ng Transient namin. So umorder kami ng budget meal. Sa akin ay Bicol Express and talong. And then 2 rice kasi hindi pa kami talaga guys nagla-lunch. Kanina kasi dire-diretso talaga yung event, so wala na kaming time mag-lunch. So this is worth 75 pesos plus yung Mountain Dew na 25 pesos. That's total of 100 pesos for our dinner. After namin kumain ay nag-decide kaming gumala ulit sa Session Road. So pinuntahan namin yung Pilgrim Stairs. So this time inakyat na namin siya hanggang sa Baguio Cathedral. Nag-sightseeing din kami sa Sky Zone kung saan makikita mo yung ganda ng Baguio sa gabi. Nang mapagod na kami sa kakalakad ay naghanap kami ng pwedeng tambayan, and may nakita kaming cafe dito rin mismo sa Session Road sa taas ng Goldilocks. Maganda tong cafe na to guys, hindi siya sobrang laki pero comfortable naman, malakas yung kanilang wifi and malinis yung CR. And eto guys yung kanilang menu. So masarap naman yung kape nila guys, yung in-order ko ay worth 150 pesos. And then bumili yung kasama ko ng mamon sa Goldilocks sa baba ng cafe, worth 35 pesos each. So add na din natin yan sa ating expenses calculator. After naming magkape ay we decided na magpunta sa Ukay-Ukay bago kami umuwi sa Transient. And grabe na surprise kami guys kasi sobrang dami ng tao, as in siksikan talaga siya. Siguro dahil festival season na din aside from weekend. Grabe guys, sobrang daming tao sa Ukay-Ukay. Habang naglilibot dito ay na-realize ko na hindi pala to pure na Ukay-Ukay. Mas marami yung mga nagbebenta na tiyangge kaysa sa mismong Ukay-Ukay. So wala na tayong i-add guys sa ating expenses calculator for our 3rd day in Baguio. Umuwi na kami after namin maglibot dito dahil maaga tayo bukas sa Session Road para sa float parade. And speaking of bukas, welcome sa ating 4th day in Baguio City. And yes, mas maaga kami ngayon, 4:46 AM pa lang, nandito na kami sa Session Road dahil gusto naming ma-secure yung spot namin para ma-vlog natin ng maayos ang float parade. So ngayon guys ay 5 AM na, and kung makapapansin natin, sobrang dami na ng tao. Yung iba naabutan na namin dito considering na 4:46 kami dumating. So meaning mas maaga pa talaga sila. So ito na guys yung situation dito sa Session Road around 7 AM. So sobrang dami ng tao guys. Bago pala kami umalis kanina sa Transient ay uminom muna kami ng Energen worth 15 pesos. And dahil ayaw na naming umalis dito sa spot namin dito sa sidewalk, yung kasama ko na lang yung bumili ng Jollibee Burger worth 40 pesos and then mineral water for 15 pesos. So yun na yung naging breakfast namin for today. Shoutout pala sa organizer ng Panagbenga Festival dahil talagang 8 AM nag-start yung float parade. The same with the street dance competition kahapon, 8 AM din sila nag-start. So walang Filipino time dito sa Baguio. So hindi ko na pala ipapakita ng buo yung float parade sa video na to kasi na-upload ko na tong vlog na to noong February 26 pa, the same day nung event. So kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng float parade, pwede nyo i-click yung link sa description ng video na to.
float parade. 10 a.m. na natapos ang float parade. So after ng parade, tumambay muna kami dun sa cafe dito sa Session Road kung saan kami nagkape kahagabi. Umorder ako ng peppermint mocha worth 165 pesos. First time ko makatikim ng peppermint sa kape and masarap pala siya. So dahil napatagal yung tambay namin dito sa cafe, dito na rin kami nag-lunch. So yung in-order ko ay longganisang lukban with creamy spinach sauce worth 200 pesos. Ito naman yung in-order ng kasama ko, that's Baguio Longanit worth 220 pesos. So medyo maasim yung longganisa na yan, pero sabi nila ganun daw talaga yung lasa nun. So dahil naghati naman kami sa meal, we paid 210 pesos each. So after namin mag-lunch guys, ay nagkatampuhan kami ng kasama ko. So hindi na kami nakagala nung hapon. Pero plano sana namin puntahan yung iba't ibang tourist destination dito sa Baguio. Pero yun nga, since nagkatampuhan kami, hindi na kami nakagala. Gumala na lang ako mag-isa sa Baguio City Market and doon ako nakabili ng mga pasalubong. So meron ako nabiling ubi jam, 160 pesos yung isang bottle. Bumili ako ng dalawa, tapos tatlong peanut brittle na tig 50 pesos yung isa. So that's total of 470 pesos. So hindi ko na yun na-videohan dahil nga medyo bad trip na ako. So naglakad-lakad na lang ako doon. So around 10 PM na guys, nung nagkabati kami ng kasama ko. And since hindi pa ako nagdi-dinner, umorder na lang ako ng pagkain sa Grab. Umorder ako ng 2-piece chicken sa Jollibee worth 206 pesos. So ating ticket, so pwede na tayong pumasok. Good morning sir! Fairness guys sa ibang part, maganda yung part ng garden na yun. Hi guys, good morning. So andito tayo ngayon sa tapat ng inuupahan naming transient dito sa Baguio. Ayan. So bago tayo gumala, mag-breakfast muna kami. And good thing ito guys na inuupahan namin na transient ay sobrang lapit sa mga kainan. Like, etong nasa likod ko, eto na guys, kainan na to, karinderya. So, dito tayo mag-breakfast. So, kung napanood nyo guys yung mga previous vlog ko, nung day 3, dito tayo kumain ng dinner. So, dito ulit kami kumain guys, kasi aside from masarap naman yung pagkain nila, mura pa. So, yun guys, 60 pesos lang pwedeng parehong meat or isang meat and then isang gulay. Ang in-order ko for breakfast ay grilled liempo and kalabasa. So, ibalik na natin guys ang ating expenses calculator together with our expenses during our first up to 4th day stay here in Baguio, and that was 8,179 pesos. Plus itong 60 pesos na ginastos natin sa ating breakfast, so that's total of 8,239 pesos. So kung bago lang pala kayo sa channel ko and hindi nyo pa napapanood yung aking vlog para sa first day up to 4th day here in Baguio, you can click the link on the description ng video na to para malaman nyo kung saan natin winaldas, ginastos, yung 8,179 pesos. And guys, so kakatapos lang naming mag-breakfast ni Pat. So this is our day 5 and supposedly uwi na kami today. Kaya lang, may hindi maganda nangyari kahapon. Nagtalo kami ni Pat, so hindi natuloy yung gala namin sa hapon. So nangyari, guys, mag-extend kami ng 1 day today. So nag-add kami ng 1,000 pesos dun sa transient namin for extension. And right now guys, papunta kami ng bus terminal sa may baba ng SM para mag-rebook ng ticket. Kasi nag-early booking na kami ng ticket namin pabalik ng Manila. Tinawagan ko muna yung Solid North bago kami pumunta ng terminal to inquire about rebooking. And initially, sabi nila sa amin hindi na pwedeng i-rebook yung ticket kasi less than 24 hours na lang bago yung travel time. Pero dahil matanong ako, tinanong ko pa din sa ticketing booth kung pwedeng i-rebook. And fortunately, sabi nila pwede pa daw, we just have to add 10%. So we just paid 75 pesos each.
So isa yan sa mga tip guys, in case mag-extend kayo ng travel dito sa Baguio and nakapag early booking na kayo, tawagan nyo yung bus company nyo kung may option for rebooking para hindi na kayo mag-book ng bagong ticket kasi masyadong mahal. So right now guys, papunta kami sa sakayan ng taxi. Dito lang din to sa may baba ng SM, sa other side ng bus terminal, kasi pupunta kami sa Bamboo Sanctuary. So magta-taxi kami kasi hindi namin alam kung paano pumunta doon. 100 pesos yung binayad namin sa taxi kasama na yung tip. And in fairness, honest naman si Manong kasi bago kami sumakay ng taxi, tinanong ko siya kung magkano and sabi niya hindi daw uso sa Baguio yung kontrata, unlike sa Manila. So metro yung ginamit namin. But I suggest guys, mag-jeep na lang kayo kung pupunta kayo sa Bamboo Sanctuary kasi nung pauwi kami, may nasakyan kaming jeep. So meaning merong biyahe papunta doon. So andito na tayo guys sa Bamboo Sanctuary. Nag-o-open sila ng 8 AM guys up to 5 PM. Pero nakalagay dito gates open at 7:30 AM. So ngayon wala pang masyadong turista. Ewan ko lang sa loob. Ayan, this way daw. So ito may CR. Ay, ito. Ay, may mga turista na pala. Akala ko wala. So ito na guys ang entrance ng Bamboo Sanctuary. Mag-register muna tayo. Walang entrance fee dito guys, donation lang. So kung magkano yung gusto nyong ibigay na bukal sa loob nyo, so yun yung ibibigay nyo. Ang babayaran nyo lang dito guys ay parking fee kung may dala kayong sasakyan. So hindi na ako mag-a-add sa ating expenses calculator kasi nakadepende naman sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-donate. Okay, pasok na tayo dito sa trail. Ganda. So hindi pa ako nakapunta ng Kyoto, Japan guys, kaya hindi ko pa nakikita yung Bamboo Sanctuary doon. Pero sabi nila mas maganda daw dito kasi yung bamboo daw dito mas malapit siya sa mga tao. Ayan, actually pwede mo nga siyang hawakan sa sobrang lapit. Ayan siya. Doon daw kasi sa Kyoto, Japan, medyo malayo yung mga bamboo. Ayan. So hindi sobrang dami ng tao ngayon kasi maaga pa, 8 AM. I'm not sure kung ano yung situation dito pag mga tanghali na. Ay, may upuan dito. Actually parang may, ayun, meron daan dito. So pwede kayong mag-shortcut siguro, no? Pero dito tayo sa mas malayong way. Hindi ko na ipapakita sa vlog na to yung buong Bamboo Sanctuary para hindi sobrang haba yung vlog natin. But in case gusto nyo talagang makita yung buong lugar, you can click the link on the description below para mapanood nyo yung kabuuan ng vlog ko dito sa Bamboo Sanctuary. So that's it guys for our Bamboo Sanctuary adventure. So tip lang guys, pag pupunta kayo sa mga trail, unahin nyo yung pataas kasi pag inuna nyo yung cardio trail, didiretso kayo dun sa exit, pero hindi siya yung mismong exit na ito. Yung mapupuntahan nyo ay yung start ng mga trail, tapos balik ulit kayo dun sa start ng mga trail. Ang itry nyo naman ay yung Aurea Trail. Ang exit nya ay mismong labas na, which is dito. After naming magpahinga sa exit ay dumiretso na kami ng kasama ko sa aming next destination. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, na may nasakyan kaming jeep mula dito sa Bamboo Sanctuary pabalik. So nagbayad lang kami ng 12 pesos. Next stop natin guys ang Baguio Botanical Garden. So ito guys yung kanilang entrance fee. Sobrang dali lang nitong puntahan guys kasi yung sinakyan yung jeep galing sa Bamboo Sanctuary ay dadaan dito sa Baguio Botanical Garden. So pagdating nyo dito guys, pwede muna kayo magpa-picture dun sa kanilang signage. Yun nga lang minsan medyo madaming tao. So bago kayo pumasok, bayad muna tayo ng 100 pesos para sa ticket with our friendly staff. Okay, eto na guys yung ating ticket. So pwede na tayong pumasok. Morning sir!
Ito na guys ang Baguio Botanical Garden. Ito na guys yung entrance sa mismong garden. So pasukin na natin to. By the way guys, kung gusto nyong uminom ng tubig, ayan, meron sila ditong tindahan ng mga drinks. Meron ding cake. Unahin natin tong part na to. Ay, mga orchids. Puntahan natin mga orchids. Ganda. Ay, ang ganda nito. Dark violet. Okay, continue na tayo sa kabilang part. So, hindi ko na ipapakita yung buong botanical garden sa vlog na to, pero sobrang daming makikita dito guys. Ito yung isa sa mga parts ng garden na to na favorite ko kasi ang dami nga talagang puno. Ramdam mo yung nature. In fairness guys, sa ibang part, maganda yung part ng garden na yun. Kahit medyo nakakapagod kasi may paakyat at pababa. Pero sobrang daming puno at halaman. So, feeling mo na sa gubat ka talaga. Meron din akong nadaan ng Japanese tunnel dito guys. And akala ko nung una parang design lang yung arc. Pero dun pala sa bandang loob niya, meron talagang tunnel. Pwede siyang pasukin ng mga tourist. Yun nga lang madilim sa loob. Okay, labas na tayo guys kasi masyadong madilim sa loob. Wala akong dalang flashlight. Hindi na makita sa video. Pero, yun guys, pwede siyang pasukin. Ayun o. So, siguro maganda kung meron kayong flashlight pag pumunta kayo dito para kita nyo yung loob. It was a dream come true for me nung makapagsuot ako ng Igorot attire sa Botanical Garden kasi all out na talaga ako doon. Naghubad talaga ako ng damit. Unlike doon sa Burnham Park nung nagsuot ako ng Cordilleran attire, naka-jacket at naka-short ako noon. Actually, tinanong ko pa nga si ate kung hubarin ko pa yung brief. Sabi niya wag na daw, i-fold ko na lang daw para hindi kita. Kung gusto nyong mag-try ng Igorot po ba to? Ng Igorot attire? Ayan, puntahan nyo po dito si ate. Nandito sila sa Botanical Garden. Pwede nyong i-try yung ganyan na may damit, pero pwede rin yung trinay ko na naka-brief lang. Medyo itatago nyo lang yung brief. Ayan, para mas feel nyo yung Igorot attire. So, ito yung price nila, 30 pesos. Pero kapag gusto mo talaga yung bahag, 50 pesos guys. Only shots na yan. Original bahag. Yes, huwag nyo lang iuwi. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng vlog ko dito sa Botanical Garden, you can click the link on the description ng video na to. Bumili pala kami ng Gatorade dito sa loob ng Botanical Garden and we paid 60 pesos each. So, medyo pricey kaya suggestion ko magdala na lang kayo ng sarili nyong tubig. After sa Botanical Garden ay dumiretso naman kami sa SM para hanapin yung sakayan papunta sa Diplomat Hotel. So, nag-jeep lang kami and we paid 12 pesos. Habang naglalakad kami sa Session Road ay may nakita kaming street food and tamang-tama hindi pa kami nagla-lunch so bumili muna kami ng food. So I paid 40 pesos and yan yung kinain namin habang naglalakad sa Session Road papuntang Kayang Street kung saan kami sasakay papunta sa Diplomat Hotel. And meron pa kami guys nakitang isang interesting na pagkain dito sa Session Road. Ang tawag dito guys ay cronuts. So para siyang croissant na donut. Kaya siya cronuts. And sobrang sarap nito guys, 50 pesos lang siya. Unfortunately, wala nito sa Manila. So, dito lang daw to meron sa Baguio. Meron sila sa SM. Ano kayo? Sarap ba? Sarap. Kulit ang 50 pesos lang. After ng medyo mahabang lakaran mula sa SM City Baguio hanggang Kayang Street ay finally nakasakay na rin kami ng jeep papuntang Diplomat Hotel. Ang pamasahe guys ay 12 pesos. Hinihingal na naman ako. Kasi pagbaba nyo ng jeep, medyo mataas ang lalakarin papunta sa entrance ng Dominican Hotel. And finally, andito na tayo sa entrance. Pagpasok nyo ng gate, may makikita kayo dong booth and dun kayo magbabayad ng entrance fee. 10 pesos for adult and then 5 pesos for children.
Okay, so ito guys yung facade ng Diplomat Hotel. Lumang-luma na siya. Kaya ganito na itsura niya. Ayun, sabi nila may mga mumu daw dito. Not sure. Siguro kasi nung unang punta ko dito, sabi nung tour guide, marami daw pinatay dito. Ay, bawal na yata pumasok. Tingnan natin dito sa side na to. Ito yung isa sa mga room ng Diplomat. So, naging stock room siya. Ito, CR to for sure. Bawal na yatang pumasok dito guys. Dati nung unang punta ko, pwede pang pumasok hanggang sa rooftop. Pero ngayon mukhang bawal. Walang nasa loob eh. Eh, may harang na din yung kanyang entrance. So ito guys yung likod ng Diplomat. Okay, punta tayo dun sa kabilang side. Hello po! So confirm nga guys, bawal na munang pumasok sa Diplomat Hotel. Tinanong ko yung officials sa may entrance and under renovation daw ngayon yung Diplomat Hotel. Dahil dun sa mga nakaraang bagyo may mga nalaglag na debris so hindi safe pasukin. So hopefully matapos na yung renovation para pwede na ulit tayong pumasok. So after namin maglibot ay nauho kami and dahil naubos ko na yung Gatorade ko kanina, bumili kami dito ng Mountain Dew sa loob ng Diplomat Hotel for 30 pesos. After namin maglibot sa Diplomat Hotel ay bumalik na kami sa Burnham Park. So nakasakay kami sa modern jeep, 14 pesos yung pamasahe. Pwede kayong bumaba sa Rizal Park malapit sa munisipyo. Walking distance na doon yung Burnham Park. Pagdating namin sa Burnham Park ay may nakita ulit kaming strawberry taho. So bumili kami worth 50 pesos. And may nakita rin ako guys na magagandang coin purse. So bumili rin ako nito 3 for 100. After namin maglibot sa Burnham Park ay gumala naman kami sa Harrison at Session Road kung saan nakabili kami ng mga pasalubong. Itong strawberry jam na to ay worth 50 pesos. So bumili ako niya ng tatlo. So that's 150 pesos. At saka ito namang mga cute na keychain na sapatos ay 10 pesos each. Bumili ako niya ng 10 pieces worth 100 pesos. And nakabili rin ako guys ng peanut brittle. Ito naman guys ay tatlo 100. So for our dinner guys, nag-dinner kami sa Barbecue Boss. Ayan, sobrang dami ng tao dito guys. Buti na lang may naupuan kami. So yung in-order namin dito guys ay pusit, pork barbecue, and longganisa. So pinaghatian na lang namin yan. So we paid 250 pesos each kasama na yung soft drinks. Hey guys, katapos ko namin kumain. Pero alis na tayo kasi sobrang daming tao. Ang dami nakapila. Ayun guys. So punong-puno. So after magtumbling ng camera ko dahil sobrang dami ng tao ay binalikan namin yung Cronats sa Session Road. Yun nga lang guys, sold out na sila. So kung gusto nyo itong itry, located sila sa upper ground level SM City, Baguio. So that's it guys for our day 5 in Baguio City. And ito na guys yung summary of expenses natin from day 1 to day 5. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, ito na guys yung ating last day in Baguio City. So ito na yung 6th day natin and mostly mamimili lang tayo ng pasalubong sa Baguio City Public Market. So stay tuned dahil i-reveal ko yung mga prices ng pasalubong items na nabili namin.
Bago tayo mag-start, ibalik na natin ang ating trending na expenses calculator together with our total expenses from day 1 to day 5 na 10,554 pesos. So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko dito sa Baguio City from day 1 to day 5, you can click the link on the description ng video na to. Good morning. So this is our 6th day in Baguio and last day. So kakain muna kami guys, 8:30 na. Nag-breakfast kami guys kung saan kami kumain ng lunch nung first day. So mura kasi dito guys and masarap. So 2 ulam na and 2 rice for only 60 pesos. Dine-in po. Ewan ko mukhang minudo. Minudo ba yan te? Ito po yung isa ko. 70 with rice po yan, sir. 1.5 rice na yung rice niya. So ito na guys yung in-order naming meal. So again, this is 60 pesos. 2 ulam na siya with 2 rice. So kain na muna kami, tang gutom na, 8:30 na. So kakatapos lang natin mag-breakfast. So napakalamit lang nito guys sa tinuluyan namin. Again, nandun lang yung tinuluyan namin, itong building na to. So kung diyan kayo mag-check-in, sobrang lapit na mga kainan. After namin mag-breakfast ay dumiretso na kami sa Baguio City Public Market para mabili ng pasalubong. So walking distance lang to guys dun sa Transient, kaya very convenient yung location. Tapos etong part na to na guys yung bilihan ng mga pasalubong. So ito guys yung 3 for 100 na strawberry nila. So maganda to kasi hindi pa ganun kahinog. Kung babiyahe kayo, yan, perfect yan. At least hindi siya mabubulok agad. Kuha tayo nito. Guys, may nakita kami dito gong na necklace. 350 pesos siya. Ayun, ang ganda oh. Kunin natin 2. So ito guys, ito yung gong na nakita namin. 350 pesos siya guys. Ang ganda. Dahil excited ako dito sa gong, sasata natin. Oh. Grabe, ang ganda nitong gong guys. Very nice. I'm so proud of this item. Kasi hinanap po talaga siya guys. Kasi may nakita kaming ganito. Although maganda naman talaga yung gawa niya, tas mabigat, alam mong makapal talaga. Quality yung gawa. Pero ang mahal niya, 750 pesos. Pero with free engravement na yun ng, ng name. And then naganap ako ng iba. Tas yun nga, may nakita kaming 550. And then yung pinakamura na nakita namin guys. Yung pinakamura na nakita namin guys is ito. Ano siya? 350 pesos lang. Tas perfect kasi ito yung gusto ko talaga kasi meron siyang beads. Yung iba kasi plain lang na ganito na black lang tapos gong na. Kahapon nakita ko to sa isang siguro ano siya, resident dito sa Baguio. Tapos nakasuot siya ng ganito. Nagandahan talaga ako. Sabi ko sana makahanap ako ng ganun. Actually hindi ko alam na binibenta pala to. Kasi parang sign siya na igurot ka kapag nakasuot ka nito. Guys, tinanong na rin namin yung ibang items dito. Itong gantong bag, 200 pesos. So just in case bibili kayo ng, gusto niyo man ng bag, ayun, ang ganda ng design niya. Yung gantong maliliit, magkano to? 180, mas maliliit. Guys, may nakita kami ditong bilihan ng kape. Ito, fresh roast. Andito siya mismo sa loob ng Baguio City Market. Tapos nagbebenta sila ng mga kape guys. Ito yung kanila mga kape. Ayan o, Benguet Blend, Barako Blend, ang dami, Arabica. Tapos ito yung mga prices niya. Ayan, tapos kung gusto nyong maganda yung lalagyan niya, like pang gift or pasalubong, ito yung mga packaging niya guys. Ito yung mga prices. Ayan, so yung mas maliit, ito lang, 35 lang yun. So bali, i-add nyo lang yung price ng packaging plus yung price ng coffee. So bibili tayo ng kape. Say hi!
Hello po. Ang mga makikisig ng mga loyal daw, mga loyal. Ay, loyal sa kape. Sa pagbili nyo guys ng kape, gagawin nila dito, i-grind nila yung kape kasi mga buo yung kape nila dito. Ayan o, nasa sako pa. So, dyan nila ginigiling yung kape guys. Ayan. Ayan paglalagay ng kape. So, ito na guys yung in-order namin ng kape. House Blend Arabica. Magkano to, Pat? 100 pesos plus yung packaging niya. And bumili rin pala kami guys ng lalagyan. Ayan, 80 pesos to. Nabili namin doon sa mga bata. Kasi lagay ng pasalubong. Pagkatapos naming mamili ng pasalubong ay bumalik na kami sa aming transient para i-prepare yung gamit namin. After ko mag-ayos ang gamit ay nagpaalam na ako sa napakagandang view nakita dito sa maliit naming bintana. So this time pala guys, nag-taxi na kami going to bus terminal kasi medyo marami kaming dala dahil sa mga pasalubong. Ayun guys, nakasakay na tayo ng taxi. Nag-taxi na kami kasi masyadong mabigat yung gamit namin. 90 pesos yung binayaran namin sa taxi from transient to bus terminal malapit sa SM City, Baguio. Around 11:30 AM nang dumating kami guys sa bus terminal, and dahil may time pa naman kasi 1 PM pa yung alis ng bus, we decided na mag-lunch muna sa SM Baguio and hanapin yung donut na nakain natin kahapon sa Session Road. And after ng medyo mahabang lakaran dito sa SM ay nahanap din namin yung Cronuts. Nasa harap siya ng Super Bowl. Bumili kami guys ng tig-isa para makain namin sa bus. So this is worth 50 pesos. After naming bumili ng donut ay nag-lunch muna kami sa Classic Savory. So this is worth 295 pesos kasama na yung soft drinks. Advice ko pala guys, kung bibili kayo nito and hindi naman kayo talaga gutom na gutom, bumili na lang kayo ng isa kasi masyado siyang madami. Ayun guys, so kakatapos lang naming mag-lunch dito sa Classic Savory. So 12:15 na, balik na tayo sa bus terminal kasi baka maiwanan tayo. Hindi, ano naman, ang boarding naman ng bus ay 12. Tapos aalis siya ng 1. Pero kapag kompleto na yung pasahero nila, pwede na silang umalis. And shoutout pala guys sa Solid North kasi kahapon tinawagan kami ng driver, nasa na daw kami. Hindi yata aware si kuya na nag-rebook kami for today. Pero effort ha, diba? Tumatawag talaga sila sa passenger nila. Hindi nila basta iniiwanan. So shoutout Solid North. Good job. By the way guys, meron nga palang baggage counter dito sa barber shop malapit sa mga ticketing booth. So in case meron kayong mga luggage or mga bag na mabigat tapos ayaw nyo nang dalhin sa SM, in case kakain muna kayo bago kayo sumakay ng bus, pwede nyong iwan sa kanila, 50 pesos yung bayad. So that's it guys for our Baguio adventure. So ang total na nagastos natin for 1 pax for 6 days in Baguio ay 11,774 pesos. Remember pala guys na itong travel na to ay DIY, so that means wala tayong travel agency at hindi rin tayo joiner. Eto nga pala nakikita nyong video ngayon sa screen ay ang aking travel sa Sagada, and gagawan ko din yan ng detailed vlog with expenses calculator. So kung gusto nyo ring pumunta ng Sagada and gusto nyo malaman kung magkano yung magagastos nyo for 3 days, mag-subscribe na kayo guys sa channel ko dahil ipopost ko tong vlog na to very soon. And before I end this video, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat, lalo na sa aking mga subscribers. Nababasa ko yung mga comments nyo, lalo na dun sa recent vlog ko sa Baguio at sa Gigantes Island. And thank you so much, and I'm very happy and overwhelmed na nakakatulong ako sa planning nyo ng inyong mga travel. So makakaasa kayo guys, gagawa pa ako ng maraming travel vlog with expenses calculator and tips para makakuha kayo ng mga idea para sa inyong planning for future travels. Again, thank you so much guys. Please like and share.